Ayan, good morning sa ating lahat, CCM. Merry Christmas sa ating lahat. And happy birthday, Jesus. Let's all worship the Lord. Samahan niyo po kami na magpuri at magsama sa Panginoon. In Isaiah 9:6, it says, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace." That is Jesus. God and Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po, Ama. We thank you, Father God, for these people. Thank you, Father God, for the life, Panginoon, Lord. We thank you, Father God, that we are in great ways, Panginoon, dahil sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat dahil alam namin that this is your birthday and kasama kami na nag-aabang, O Diyos, sa iyong birthday, Lord God, sa iyong kapanganakan, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil minulat mo kami na ikaw ang Panginoon namin na nabuhay, O Diyos, namatay para iligtas kami. Lord, I know sa iyong pagkabuhay, the world rejoices. And we will sing joy. We will sing praise. We will sing hope. We will sing this song, Panginoon, patungo lamang sa iyo, Diyos ko. Maraming salamat, O Lord, dahil nabuhay po kayo. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say Amen! Let's sing this! Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Yeah. We sing this joy. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs implore, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding
Can we sing this? See choirs of angels are singing exaltation. Sing, all you citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Church, we sing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, oh. God, you are, God, you are. The song we're on. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the Lord will give you all the glory. Will give you all the glory. Will give you all the glory. Christ the Lord. Oh, oh. Yes, we will adore Him. Church, you will come and adore Him today. Come and sing. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Oh, come and adore Him. Oh, come and adore Him. Oh, come and adore Him. For He is worthy. Come and adore Him. Church, Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Yes, because You are worthy, Lord. You are worthy, our King, our Jesus, our peace, oh God. You are, and You are, oh God. You are mine, Lord. You are.
the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 'Cause you are holy. Churches in this. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are Holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy Sing is this the one more time. You are Lamb. holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Everybody say, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope, to the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested of genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Though you have not seen Him, you love Him. Though you not see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your soul. Yes, Holy God, we come into your presence, O Lord, with a humble hearts, acknowledging you, O God, as our Lord and Savior, Jesus. Lord, we come here because it's all about you, Jesus, the very reason of this season. Kaya, Panginoon, narito kami to celebrate your goodness and your faithfulness. For throughout this year, O Lord, nakita namin, hindi ka tumalikod. Hindi mo ka iniwan. At patuloy na sinamahan mo kami. Until now, O God. Holy God, we come into your presence, O Lord. We confess our sin, our iniquities that grieves you, O God. Patawarin mo kami, aming Diyos. Linisin mo kami ng iyong makapangyarihang dugo, aming Jesus. At makita mo ng bawat isa ay
ay merong confidence to come into your presence, O Lord. Dahil ikaw ang Diyos na tunay, na mapagmahal, mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na handang magbigay, O God, ng maraming chance sa mga anak mo na patuloy nagkakasala sa iyong banal na harapan. Holy God, cleanse us. Cleanse us, O Lord. May mga bitterness, unforgiveness, hatred na maaring nakatago sa mga puso, Lord. Tulungan mo kami to expose those things, O Lord, to enjoy this season of happiness, of blessed hope. Upang nang sa ganun, O God, walang makitang kuwang kaaway na patuloy na nakawin, sirain, patayin yung magandang plano mo sa bawat isa sa mga anak mo na tunay nagmamahal sa iyo. Lord, kumilos ka sa aming harapan. Kumilos ka, O God. Consume us, Holy Spirit. Be in our midst. Gamitin mo, Panginoon, na footstool ang iyong lingkod. Itago mo ko sa iyong likod. At ang iyong glory, O God, ang maitanghal sa umagang ito. Yes, Jesus, we love you. And thank you for loving us first. Thank you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Bago ka po, sabihin mo sa katabi mo, Jesus loves you. Okay, sabihin mo. With conviction, with conviction. No? Jesus loves you. Ayan. Mahal ka ng ating Panginoon at mahal ko po kayo. No? Kaya tayo naririto para muli iparamdam ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Okay? Kasi nga po, Christmas season, ang sabi nila, ito yung panahon na marami ang depressed. Tignan mo ngayon katabi mo, mukha bang depressed? Hindi naman siguro. No, mukhang masaya. Kasi siguro nakatanggap ng 13, 14, 15 month bonus. Ha? O kaya siguro nakuha niya yung kanyang gustong regalo, no? This week. Kasi nga ay celebration. So, for today, pag-usapan natin, pag-asa. Hope beyond measure. No? Pag-asa na hindi masukat, pag-asa na kahit kailan ay hindi kayang tumbasan, at pag-asa ng gagaling sa Panginoon. Okay, so una sa lahat, I really thank the Lord and bless the Lord sa mga buhay ng bawat isa na kasama natin ngayon. Alam ko may mga kabisihan, pero you're still here to really to be part of the celebration, no? Worship celebration. At magandang umaga po sa ating mga bisita. Ayan, magandang morning po sa inyo. Ayan. So, mga may birthdays, binabati ko rin. Si John Ray, birthday. Happy birthday, anniversary ni Kuya Enar at ni Ate MJ. No, bagamat hindi natin nakasama, alam ko anniversary nila. At kahapon si Ate Marivic nag-birthday at sa 26 si Kuya Arvic. Si Kuya Arvic. Ayun, to sa taking. No, sa 26 birthday ni Kuya Arvic. Sino pang mga may birthday? So, binabati ko kayo ng inyong kaarawan at yun nga, mahabang pagsasama sa mga nagkadaos ng kanilang anniversary at patuloy na i-enjoy yung presence of the Lord sa inyong buhay. So pag-usapan natin ngayon, according sa isang report, ang Pilipinas ay isa sa mga may highest number of depressed people in Southeast Asia, according to National Statistics Office. Naniniwala ba kayo dito? Sabi nila, ang mga Pilipino ay masiyahin.
no, napaka masayahin sa kabila ng mga bagyo, mga lindol, nakikita mga Pilipino na may ngiti. Pero sabi sa NSO, tayo raw ang may highest number of depressed people Southeast Asia. And the mental illness is the third most common form of disability in the country. At younger individuals were at great risk of depression, 15 to 29 years old. Madaling ma-depress, lalo na pag dating sa pagiging inlababo. No? Pagiging in love. No, Jules? No? Daling ma-depress. Now, sabi ko nga, lahat tayo ay masaya, pero may tinatawag tayong lahat, meron ding iba na sad. Ano yung ibig sabihin na sad? Sad is a seasonal affective disorder. Seasonal affective disorder. Sa Pilipinas, yun nga, marami ang depressed during the Christmas season. May mga reason kasi maaring nawalan sila ng mahal sa buhay, no? Na last year nakasama nila, nagse-celebrate ng Christmas, ngayon ay hindi na. Katulad ni Lolo Pancho, no? Ate Diana, dati nasa-celebrate natin ng Christmas with Lolo Pancho, ngayon mamimiss natin, ano, kakalungkot. At maaaring iba rin ay malayo yung ating mahal sa buhay. Kaya ako, to Christmas ko lang hindi nakakasama yung mga anak ko, nalulungkot ako. Sabi ko nga sa asawa ko, parang iba ang Christmas ngayon. Parang hindi ko feel. No? So, 2 Christmases nang dumaan, although may regalo, baby, may apo, pero iba pa rin nakasama mo. No, at yung iba nga, because of financial restraint, hindi makapag-celebrate ng Christmas. So ito yung mga dahilan bakit may mga seasonal affective disorder na nangyayari during the Christmas season. Nagkakaroon ng mood changes. Okay? May mga, ilan sa inyo na nararamdaman nyo yun? Pag rainy season, parang yung mood nyo medyo malungkot. Pero pag summertime, no, ito yung mga seasonal disorder na nangyayari sa tao. No? At yun nga, maaring ito ay caused by psychological o physiological factors na meron ng isang tao. Kaya ang iba, pag nakakarinig ng Christmas song, masaya. Yung iba, malungkot. Malungkot. Dahil sa ganitong mga sickness, no? At normally, maraming Pilipino, itong sickness daw to, o illness daw ito, ay sanhi ng lack of mental and emotional fortitude, o walang katatagan, hindi raw matatag ang kanilang emosyon at mental aspect ng kanilang buhay, kaya nakakaranas ng ganito. At yung iba naman, sabi ng ibang mga fundamentalists, because of their religious conviction, kung bakit nakakaranas ng ganito. Kaya nga, it's about time to really be sensitive, no? Sa mga taong nakakarap natin ngayong Pasko, baka may pinagdaraanan, at yun nga, let us force them to enjoy. Kung sila may pinagdadaanan, makita natin na we need to respect them. Naalala ko last year, bago umalis yung aking mga anak, punta sa Europe nga, pinagdala sila ng vitamin D. Kasi ang dating nila, winter time. So, hindi sumisikat ang araw. So, it might affect them, no? Maging depressed sila. So, kailangan nilang mag-take ng vitamin D during the time of winter season. So kayo, kung pupunta kayo sa Europe, sa Amerika, magdala kayo ng vitamin D. At yun nga, yung apo namin na panginanganak noong December 9, sa kanyang formula, meron ding drops ng vitamin D. No? Nilalagyan din siya ng vitamin D para yun nga, hindi sila maapektuhan. According to WHO, pwedeng yan. An estimated 3.8 of the population experience depression, including 5% of adults. Sa 5% na yun, 4% among men and 6% among women,
and 5.7 of the adult older than 60 years old. So sabi yan, approximately 280 million people in the world have depression. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Hindi naman, no? Hindi naman, no? So depression is about 50% more common among women than men. Kaya mga tatay, mga husband, sana maintindihan natin to, no? Kaya kailangan hindi patulan. Pag minsan, si wife medyo napoposes. Kasi may mga Judith na dumarating. No? Siyempre, sila yung nagbabudget. Sila ang nag-aasikaso ng finances ng pamilya. Pero yung more than that, ay merong depression. Kasi nga, ang mga babae may mga mood swings. No? Yung asawa ko, ganyan. Minsan, asaya-saya namin. Pag uwi namin, nag-aaway kami. Kasi, doon siya sa age of, na tinatawag natin, ang tawag doon, menopausal. So, kailangan kong pag-aralan, kailangan kong i-research yung mga symptoms of menopausal para maintindihan ko. Kasi kung hindi, papatulang ko. No? Baka masabunutan ko, matadyakan ko. Pero kailangan ko mag-research yung mga symptoms of ng isang babae na dumadaan sa menopausal period para nang sa ganon ay tunay na maging maayos. Kaya pala, sa pagre-research ko rin, nagtataka ako sa mga counseling kung kailan matagal na nag-asawa tsaka nagkakaroon ng separation. No? Mga 50 plus na ang age nila, nag-25 years of anniversary nila sila, tapos pagkakausapin namin, ganun, maghihiwalay kung kailan ayos na yung mga anak. Isa siguro sa factor is yung ganun nga, may mood swing na hindi matanggap ng bawat isa, kaya they decided na maghiwalay na lang. No? So, hindi na-address yung ganitong mga system. So, worldwide, more than 10% of pregnant women who have just given birth express depression. Ano yung tinatawag nating PPD, no? Postpartum depression sa mga babaeng kapapanganak. Kasi ang sexy-sexy nila, nung sila ay nagbuntis ng anak, parang naging Coke, no? Coke in can, no? Nung dalaga pa sila, Coke in a bottle, 8 ounce. Kaya lang, nung nanganak na sila, nagbuntis, naging Coke in can na raw sila. So, more than 700,000 people die due to suicide every year. Suicide is the fourth leading cause of death in 15 to 29 years old. Last August, no? Isa sa mga youth sa dako ng Cavite, because of depression, nag-suicide. Naghang siya, di ba? Kaya alam natin na totoo itong mga statistics na ito. Although there are known effective treatments for mental disorder, nag-take ako nito during my anxiety, na yung Prozac. No? At meron din akong sleep well na tinake during my anxiety in 2021. More than 75% of people in low and middle income countries receive no treatment. No? Sabi nga nila, yung mga may PTSD, buti pa raw ang mga cancer, merong timeline. Ang mga cancer may mga treatment, no, about yung mga radiation, chemotherapy, cobalt, and everything. Pero mga PTSD, ang sabi nila, yung mga meron nito, post-traumatic depression, walang gamot. Ang gamot is for them to really understand pag merong attack na tulad nito ng mga PTSD. So, ano yung common factor among those who are depressed? Bakit dumaranas sila sa ganon? Because lack of hope. Pag-asa. Discouraged people and those who are apathetic about life, yung wala nang pakialam sa buhay, also lack hope. Kaya nga, kung iba sa atin dito, nakakaranas ng depression, you need to seek a medical help. Even sa aming klase na pastoral counseling, hindi kami pwedeng mag-insist
na it's all about spiritual kasi kailangan may intervention ng medicine, no? Kailangan minsan talaga may intervention ng mga professional health doctors para ma-address yung mga mental health issues. But we need to consider also, yun nga, hindi talaga pwede natin sabihin na it's all about situation. Talagang minsan pumapasok din tayo sa warfare, no? Kaya ngayon kwento ko sa inyo, nung ako ay nagkaroon ng ng mental anxiety, ang sabi ng doktor, "Sir, ano po bang pinagkakaabalahan nyo?" At ang sabi ko, yabang na yabang ako, "Pastor po ako." No? Sabi ng doktor, "Pastor, pray lang po tayo." Grabe, no? Nakakahiya. No? Kasi nga, every now and then, nandun ako sa kanya, under ako ng mga diagnosis, 2D echo, naka-holter pa ako, and then wala naman, lahat okay, pati yung treadmill test, and then because of anxiety, overthinking. No? So, hiyang-hiya ako, sabi ko nga sa Panginoon, "Lord, sana inalaw mo na magsinungaling ako. Hingi naman ako ng tawad eh." No? Kaya sa point blank, sinabi ako ng doktor, "Pastor, pray lang po tayo." No, para bang talagang nawala ba yung faith ko, nawala ba yung trust ko sa Lord, at masyado ako nagkaroon ng anxiety that ano ako talaga eh, nawindang ako. No, nawindang ako ng mga panahon, siguro maybe of COVID, at sobra akong hindi naman natakot sa sarili, kundi siguro sa mga taong mahal ko, no? Sa mga taong mahal ko na pinapag-pray mo, na talagang mag-respond dun sa call to accept Jesus Christ as Lord, na para bang antigas ng puso, and yet hindi pa, and then dumating si COVID, dun ako natatakot. Kasi for me, okay lang ako eh. Pero doon sa mga taong mahal ko na pinapag-pray namin mag-asawa, na talagang ayaw pa. Pero salamat sa Lord, hanggang ngayon, andiyan pa naman sila. No? Andiyan pa sila. So, pag-aralan natin. Kasi nga po, pwedeng sabihin natin na, yes, you can take antidepressant drug, pero we need to consider yung seriously seeking God, no? To fulfill all this joy and peace na we need for us to have this blessed hope. In Romans 15:12-13, pwedeng samahan niyo ako at basahin natin ito. Okay? Mga men, pakibasa nung 12. 3, 2, 1. Grabe, talagang napaka-convincing ng pagbabasa nyo. Nakaka-encourage mag-preach. Grabe, papatalo ba kayo mga ladies? Ladies, pakibasa po ng verse 13. 3, 2, 1. Yun, iba talaga mga kababaihan. No? At sinabi pa ni Isaiah, may ipapanganak galing sa lahi ni Jesse. Magiging leader siya ng mga Gentiles at siya ang magiging pag-asa nila. Pinagpe-pray ko sa Diyos ang source ng pag-asa na sana talagang maging masaya kayo at panatag dahil naniniwala kayo sa Kanya para mas lalong lumakas ang pag-asa nyo sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Pinoy version, no? Sarap basahin ng Pinoy version. Napaka-relatable sa ating panahon. So, hope is a commonly used to mean a wish. No? Para bang nag-hope ka na sana wag umulan bukas kasi magba-barbecue party kami. No? Sana dumating siya bukas kasi may surprise na para sa kanya. No? So, it based upon the strength of that person na merong desire ng hope na iyon. But the Bible hope o biblical hope, ito yung confident expectation of what God has promised, and its strength is in His faithfulness. Biblical hope is the confident expectation
expectation of what God has promised, and its strength is in His faithfulness. Okay? Ang Biblia, ang pag-asa nasa Biblia ay isang tiwala na pag-asa sa kung ano ang ipinangako ng Diyos at ang lakas nito ay nasa kanyang katapatan. Okay? So, now pag-usapan natin, sino ba talagang source ng abundant hope? Ano yung human and divine means for us to have this abundant hope? At pag-usapan din natin ng mga strategies para tayo ay magkaroon itong immeasurable, no? Beyond measure of joy, peace, and hope. So ating point number 1, sabi diyan, the source of this abundant hope is the God of hope. Siyempre, wala nang iba pa. Di ba? Kaya nga sabi dun sa verse 13, by the God of hope. Paul means that God is the source or the giver of hope. Wala nang iba. Because only God can satisfy us. Only God can make us content sa buhay na ito. Kaya lang ang problema, minsan umaasa tayo sa mga pag-asa na pang sanlibutan. Diba? Kasi akala natin, yun ang makapagbibigay sa atin ng certainty dito sa mundong ito. Kaya nga sabi ni Kuya Willie, bigyan ng jacket yan. No? Pumipila ng mahaba sa mga game show. Kasi alam nila na may konting pag-asa. Matalo't manalo, may maiuwi. Pero the source of hope is the God who created us. Kilalang-kilala Kanya. Kaya nga po, let us focus on the God who is the source of hope. In Romans 15:5, ang sabi doon, they describe God as the God of perseverance and encouragement. No? God of endurance. At yun nga po, makita natin dito, He can give those encouragement and perseverance for those who seek Him, for those who are faithfully asking for it. Kasi nga, one of the greatest gift that God has given us, yung free will. Hindi niya ipagpipilitan niya ang sarili niya sa atin. Hindi talaga. Kasi hindi niya kailangan i-contest yung word niya sa salita niya rin. So, if you're seeking God, naghahanap ka ng hope, He will give you endurance and encouragement. The problem is, kanino tayo pumupunta sa mga panahon na feeling hopeless tayo? Madalas, mga Pilipino pumupunta sa may turban. Kailan yun? May turban? Diba? Yung turban, yung mga Bombay. Diba? Kasi madali eh. Wala nang mga dokumento, wala nang mga basta diyan ka nakatira. Oh, diba? Kaya sabi ng mga Bombay, asawa, asa Saudi, pag uwi, ang asawa babae, minikro, pedikro, araw-araw, hindi ipon-ipon. Sabi ko, anong minikro, pedikro? Araw-araw raw, nakamanicure, nakapedicure. Kasi ang asawa galing Saudi, hindi raw ipon-ipon. No? Pumupunta sa Bombay kasi madali eh. Tapos itong mga pobreng Bombay naman, tatakbuhan ng mga Pilipino, lilipat ng bahay. Kaya sabi niya, kaya mataas interest namin. May kausap ako Bombay eh. Pero hindi pa ako nagbo-Bombay ah. Kaya mataas sabi nila interest namin kasi, sabi niya, kasi minsan wala na sila bahay nila. Sabing ganun, takbo-takbo na. No? Nagtatago na. So, God is the source. He is the author and the object of it. We can completely put our trust in Him and we can rest assured that His promises are true. Totoo ang Kanyang pangako. No? At pwede natin panghawakan. Kaya nga God is a God of covenant. Hindi lang basta sa Diyos ng pangako eh. He is a God of covenant. Kahit na hindi ka maging tapat sa Kanya, kahit na ineglect mo siya, siya ang Diyos na patuloy na magiging tapat sa Kanyang pangako.
Sana tayo rin ganon. Yes, we're trying hard to be like Jesus. Kaya lang proseso, Proseso, hindi talaga madali. Pero at least, yun ang tibok ng bawat puso na maging katulad ng puso ni Jesus na kahit kailan ay hindi tatalikod sa kanyang mga pangako. Kaya kung katabi mo, asawa mo, sabihin mo sa asawa mo, tuparin mo na pangako mo. Dali, sabihin mo na. Pagkakataon mo na, sabihin mo na, tuparin mo na pangako mo. Yan. Di ba? Kasi minsan binibiro natin mga asawa natin no? Pero hindi. Pinangahawakan nila yung mga pangako, especially pag ang pangako na mamahalin kita. In sickness, in health, in richer, in poorer, till death do us part. No? Kaya lang, ang problema, nabasa ng lalaking Bible, ibang version. Kaya nung kinausap ko, bakit naman kailangan mong iiwan yung asawa mo? Kasi pastor, sabi sa Bible, love another one. Tignan mo, nagkaroon ng another version. Hindi, mali yung Bible mo. Ang nakalagay, love one another. Nagbabasa ng Bible, love another one. Kaya pala, may justification pa. No? Wag ganon. Masama yun. No? So if you're lacking hope, kayo maghahanap? Seek the God who is the source of all true hope, and put your hope in Christ as your Savior and Lord. Ang sabi rito, the same attitude and mind toward each other that Christ Jesus had. The same mind of Christ, the same heart of Christ. No? Na magkaroon tayo ng tinatawag na attitude. No? Kasi nga po, only Jesus can satisfy us. Only Jesus can give us this blessed hope. Ang sabi ron, di ba? May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. So, harapin natin itong 2024 with assurance, with certainty that God is in control. Amen? He is in control no matter what. Yes, we were going some tribulation, we need to embrace suffering. Maaring magkaroon ka ng challenge sa iyong health, sa iyong relationship, even sa iyong faith. But God is in control. Put our hope in Him alone. At kung may mga tanong kayo na gusto nyong may makausap, andi dito ang mga pastor nyo, andi dito ang mga small group leader, andi dito ang mga leaders nyo, dito sa church na to, para may makausap kayo. In 72 hours, pag wala nakausap, ang isang tao na mayroong mental health issue, depressed, iba ang magiging resulta. Iba ang magiging resulta. Ito yung time na pwede na siya makapag-isip ng suicide. Ronaldo Valdez, 77 years old, 76. Alam nyo ba, kapatiran natin, ang mga Ilagan, Church of Christ, no? Siya ay clan ng Ilagan, Ronaldo Valdez. Ang mga ninuno niya, ang mga pinsan niya, sila Sister Liberty Ilagan. Nakakalungkot. Sana hindi nangyari. Pero yun nga, hindi natin alam ano yung dahilan. Hindi natin alam bakit nangyari. Ang sarap mabuhay. Yes, may pagdaraanan tayo. Pero sana, that the Holy Spirit will always convict us of this blessed hope in Christ. That no matter what happened, we can have this assurance that everything will be okay. Everything will be okay. So, go to the source of hope. Walang iba kundi ating Panginoong Diyos. Especially this coming New Year, no? Ang daming nag-iisip, mga kung ano-ano, overthinking, but
remember that God who exists noon, ngayon, ay patuloy na mag-exist sa ating mga buhay if we acknowledge Him as our source of hope. Number 2, ano yung human means of this abundant hope is for us to keep believing in God and His Word. No? Patuloy tayong magtiwala. Patuloy tayong mag-put ng trust, ng faith sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. No? So Paul does not specify kung sino itong object of faith ito, but obviously it is the same as the object of our hope. In 15:12, ang sabi doon, the root of Jesse who arises to rule over the Gentiles, walang iba kundi si Jesus. No? We need to believe in Jesus. Paano tayo magkakaroon ng ganitong faith? No, na mag-a-abound tong hope na ito in the midst of trial, for us to really seek the Word of God. Ilan na sa inyo? Lagi kasama sa morning devotion. Nasa day ano na tayo? 300? Ano na? 355 noong Thursday, 56, 57, 58. So, matatapos natin. Diba? By this week. And next year, yung ating Bible reading plan, dahil nga pinag-usapan namin, mga pastors nyo, para lalong ma-engage kayo, 1 chapter a day lang. Kung this year, pinag-usapan natin about Gospel, Pentateuch, no? And the epistles of Paul, next year is the Old Testament history, the general epistles of Paul and Revelation, 1 chapter a day. No? So, yun ang ating Bible reading for next year. Pero syempre, yung mga leaders, we need to really exert an effort. We need to really read the Bible for the whole year, 4 to 5 chapters a day. No? Yung ating church-wide reading plan is for everyone, na yun nga magkaroon ng discipline, na magkaroon ng desire, passion, na ma-encounter ang ating Lord through the Word of God, through the Bible. So, we need to really have this time na magbigay tayo ng panahon. Kaya nga po, we encourage you to have your quiet time, devotional time. Kaya lang ang daming kabataan, hindi nagiging quiet time. Cute time ang nangyayari. No? Puro pagpapakute sa kanilang mga posts, sa kanilang mga paglalaro ng ML. So, it's about time na talagang magbigay tayo, maging intentional tayo in reading the Word of God. So, wala tayong pinag-uusapan na bago rito. We're only reviewing, no? Yung mga dapat gawin natin para yun nga baka masyado tayo nag-enjoy sa ating mga buhay ay napapariwara na tayo kasi nga po, wala na tayong time to encounter Jesus through His Word. Kaya nga po, ini-encourage ko kayo, please, do have time na mag-connect sa ating daily morning devotion. 6 p.m. daw, sabi ni Shenry. Kaya pala laging late ka eh. 6 a.m. Pero kagandahan nito, dahil recorded na, pwedeng balik-balikan, okay lang yon, no? Pwede yon. Baka wala kayong time sa umaga, call center, okay lang yon. Sa hapon, sa gabi, no? Naka-record naman ni FB yan, at doon makikita nyo yung ating sharing for that day. So, knowing God and His ways through His Word will show you that He is completely trustworthy. Makikilala mo lang si Jesus, ang ating Panginoong Diyos, kung palagi kang babasa ng Bible. He will expose Himself to you. Walang iba makapag-expose ng sarili niya, kundi siya lang mismo. Kaya anong gagawin? Find a time to really have this connection with Him. Kahit nga, even if you suffer martyr's death, He will give you the crown of life. Kaya sabi sa Revelation 2b, di ba?
be faithful until death, and I will give you the crown of life. So continue to hold on to the hope in Christ through His Word. Ilan sa inyo wala pang Bible? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Lahat tayo meron kasi lahat tayo merong cellphone. Download ng app. No, download ng app. Kaya walang dahilan para hindi tayo magkaroon ng time para ma-encounter ang ating Panginoong Jesus. Tapos alam ko, si Kuya Michael, ilang ganito pinamigay rito? 2 boxes. Diba? Old and New. Pinoy version. So, basahin nyo bakit. Ang ganda kasi, tamang-tama sa ating lengguwahe sa panahon. Ngayon, may nagtanong nga sa akin, Pastor, okay po ba yung Pinoy version? Kasi ito yung pamimigay ko sa mga youth namin. Sabi ko, okay yan. Salita ng Diyos yan. Ayun nga, contextualize yan according sa ating kultura, sa ating lengguwahe, sa panahon ngayon. Kaya nga pag binabasa mo ito, tuwa-tuwa ako, minsan natatawa ako. Akala nung asawa ko, nasisiraan na ako ng bait. No? Kasi iba yung salita talaga eh. Nakakatawa, nakakaangganyo, para kang nakikipag-usap sa isang kaibigan. No, sana ganun din yung desire na meron kayo. Sana ganun din yung passion na meron kayo as you read the Word of God. Andun doon kayo sa sitwasyon na kung saan nakikipag-usap ang Diyos sa inyo, parang kaibigan, no? Parang andyan siya sa tabi nyo. No? Kaya nga sa 21 days of prayer and fasting natin, January 8 to 28. 21 days of prayer and fasting. Bakit 21 days? Kasi in 21 days na-develop yung ating habit. Diba? Pag 21 days mo ginagawa, na-develop yung habit. Ano yung habit na yun? Prayer, reading the Bible. At yun nga po, may mga materials tayong babasahin para sa ating devotion. So, please join us. Yun nga po, 1 meal. You can skip 1 meal or some, nag-skip sila ng 2 meals. So, 1 meal lang sila kumakain every day. So, ngayon, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na busugin nyo ang mga sarili nyo dahil Pasko, bagong taon, magpakabusog. Dahil next year, maglalagay ako ng timbangan, titignan ko kung gaano kay kabigat ngayon. After 21 days, sana bumaba. Pag lumaki, ay hindi. Hindi ito nag-pray and fast. So, okay lang. No? Enjoy this Christmas season with your family. Enjoy this Christmas season with masasarap na handa, pero huwag kalimutan ng gamot. Take your medicine. And enjoy. At importante sa lahat, if there is an opportunity, a privilege to lead a prayer para sa gathering, please do so. It's about time to really share the Word of God. Kahit konting, 5 minute sharing lang, no, sa family gathering. Dahil alam na kayo ay Christian at sabi, ikaw mag-pray. Tapos sasabihin mo, ba't ako? Kaya ang daming Kristiyano, paniki, ba't ako? No? Paniki. Sana huwag tayong paniki itong panahon na ito. Lahat tayo ay mag-encourage. Tayo ang mag-initiate. Ako magpipray, pero may konting word. No? Konting word. No? At pakilala nyo si Jesus, siya yung very reason for this season. And then pray. At alam nyo, napakalaking impact nito sa mga kamag-anak nyo na makakapakinig ng salita ng Diyos. So, ano yung human means for us to really have this abundant hope is to keep believing in God and His Word. At pangatlo nga po, ang divine means of this abundant hope is the power of the Holy Spirit. Ang sabi ron sa 13, so that you will be abound in hope by the power of the Holy Spirit. Did you notice? Doon sa binasa natin, in chapter 15, 12, and 13, nakita natin yung Trinity na mention. Diba? The root of Jesse, which is Christ, and God, the Father, is the source of hope, and the Holy Spirit. No? Siya yung Holy Spirit na magbibigay sa atin ng power to enjoy life. So nakita natin, present sila. The triune God.
Kaya bakit ka mawawala ng pag-asa sa mundong ito pag kasama mo yung triune God? Kaya hindi ka nag-iisa, kapatid. At wag mo sabihin, malungkot ako, nag-iisa ako. Hindi, apat ka. Sino ka? Ikaw, the Father, the Son, and the Holy Spirit. You are guarded. You are protected. Sana lahat alam ito. Sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng mga challenges, sa panahon ng karamdaman, dapat alam natin to. That God is for us and with us. No? Pastor, terminal cancer. Mahirap tanggapin. Knowing that God is in you, mamamatay yung physical body mo, but your spirit is with the Spirit of Jesus, of God, now and forever. Hindi pag namatay ka. When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you are with Him, now and forever. Kailangan lang mamatay ang iyong katawang lupa, of course, kasi nga, hindi naman makakarating ng langit. But the Spirit, your spirit is with the Spirit of God, yun nga, ma-enjoy mo yung kanyang presence. And in this presence, there is fullness of joy. There's fullness of joy. Kaya, kung may mga karamdaman, no, may mga pagsubok, dilipas din yan. But, the good news is, patuloy tayong sasamahan ng ating mahal na Diyos. Amen? So, put your hope in the power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit, of course, is the Spirit, same power of God that created this universe. The same Spirit that raises Jesus from the dead is the same Spirit that is in you. Bakit ka nawawalan ng pag-asa? Bakit hindi buo ang joy na meron ka? Bakit wala kang perfect shalom, perfect peace? Kasi baka hindi mo kilala yung power ni Holy Spirit. No? Kaya minsan mas takot pa tayo sa ating mga asawang babae kaysa kay Holy Spirit eh. No? Lalo na pag nakikita natin parang magmumukhang anyong leyon na. No? Ay, si Kuya Romel tawa ng tawa oh. Ate Maki, oh. Tumatawa si Kuya Romel. So kasi kung mas kilala mong asawa mo, mas kilalanin mo si Holy Spirit. Mas kilalanin mo. No, sana ay nandalangin ko this coming year, kilalanin mo sino si Holy Spirit sa buhay mo. Kilalanin mo. For us to be spiritually matured is to really know Him, His ways, no? At makikita mo, magiging katulad ka ni Jesus. Kaya hindi natin magawa yung Great Commission eh. Ano yung Great Commission, mga kapatid? Matthew 28:19-20. Sabay-sabay, 3, 2, 1. Okay? Kaya hindi natin magawa to go and make disciples of Jesus and to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit and teach them all the things na kinuman. Kasi nga, hindi natin kilala ang tao. Hindi natin kilala ang Diyos. The greatest two commandment is what? Loving God with your whole heart, whole strength, and love your neighbor as yourself. Hindi mo magagawa ang humayo hanggat hindi mo kayang magmahal at kilalanin ang Diyos at magmahal sa tao. Hindi talaga. At bakit hindi mo kayang magmahal sa tao at sa Diyos? Kasi wala yung fruit of the Holy Spirit sa iyo. In Galatians 5:22, ano yun? But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, and faith. Unless we have this fruit of the Holy Spirit in us, we can love God, we can love people, and then we can
obey the Great Commission to go and make disciple of all nation. Kaya tayo nawawalan ng pag-asa sa mundo, hindi natin alam yung ating mandate from God. Hindi natin alam talaga. Alamin natin, tayong lahat ay inuutusan. Pero hindi mangyayari hanggat hindi mo kilala ang Diyos. Paano ka magmahal sa tao? No? So, the Holy Spirit is producing in us His fruit. No? Kaya nga, we can be abound in joy. We can have this abundant joy, immeasurable joy. Dahil si Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng mga key, yung mga fruit na ito para ma-demonstrate yung God's love through us. Through us. Kaya tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi. Konting-konti na lang, kamukha na ni Jesus. Tignan mo. Sabi mo, konting-konti na lang. Kasi nga, di ba, in the process tayo from glory to glory to glory, tayo ay minomold ng ating Panginoong Diyos na maging katulad ni Jesus, ang ating isipan, ang ating puso. Kaya po, makita natin yung pag-asa. If we have this kind of mindset na katulad ni Christ, palagay ko, laging may positive outlook tayo sa buhay. Even on death, hindi tinanggap ni Kristo na negative. Hindi. Tinanggap niya ito ng may pagtanggap na pag-ibig eh. Grabe, no? Nasa krus, tapos sasabihin niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung anong ginagawa. Ang totoo, alam naman ng mga taong ginawa nila na yun eh. Alam nila yon, posibleng hindi nila alam. Pero ganun pa man, ang sabi ng Panginoong Yesus, patawarin. So the wonderful result of hope is delivered by the Holy Spirit of God. He gave us the power to hope, and that is to demonstration of God's love for us. Hope given by Him works together to give us confidence, to give us joy, peace, power, and love. Ito yung true gift na gusto kong matanggap nyo this Christmas. No? Confidence, joy, peace, power, and love. Sana ang bawat isa ay magkaroon itong ganitong gift. And hope does not put us to shame because of God's love has been poured out unto our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Sa bawat isa sa atin, binigyan ng Holy Spirit when we accepted Jesus Christ as our Lord. So wherever there is full assurance of hope, there is faith. Faith is the full assurance of hope. Tandaan po natin. Kasi nga sa biblical hope, interchangeably ginagamit ito doon sa faith. Okay? So, if you want to really have this immeasurable hope, abundant hope, we can have some practical strategies na gusto kong makita nyo, na alam ko ginagawa nyo na rin. No? Anong sabi dyan? Okay, advance. Next, anong sabi? Begin each morning by spending 20 to 30 minutes in God's presence, reading, meditating on His Word, praying, and singing. Kaya minsan, naguguluhan tayo sa ating mga buhay, no? Napapariwara yung ating mga pag-iisip kasi nga hindi natin. Wala tayong intentionality to encounter Jesus at the first hour of our day. No? Diba sa inyo, harap agad saan? Sa labada. At nag-i-speaking in tongue na. Laba. No? May mga speaking in tongue. Yung para maglalaba lang. No? So, find time to really be intentional. Kung kailangan mong gumising ng 5:30, gising ka ng 5. Really seek Him. No? Para ano?
Para ang kaaway ay walang makitang puwang na yun nga, lagi kang bibigyan ng mga anxiety, depression, ng mga hopeless situation na kala mo ikaw ay against the wall na wala ng pag-asa. So spend time. No? Ano pa? If you lack joy and peace and hope, ask God to fill you with these qualities. For His glory. Not for our glory. We cannot handle glory. Only God can handle glory. And then, number 2, memorize some God's wonderful promises that kindle joy, peace, and hope in your soul so that you can meditate on them throughout the day. Kaya nga po, patuloy tayong magbukas ng ating Bible at yun nga, yung mga pangako ng Diyos, gawin nating memory verse. Okay? Ano yung memory verse mo? John 3:16. John 11:35. Diba? Jesus wept. Kaya ikaw, ang tsura mo, kaawa-awa. Lagi nag-iiyak kasi yun ang memory verse mo. Jesus wept. So, maski ang mga Psalms are loaded with verses of trust in God in the midst of life-threatening situation. Punta ka sa Psalms. Ang dami promises doon. Bakit? Even si King David, isa sa mga sumulat na Psalms, nakita niya during the time na siya ay pakiramdam niya hopeless, pero sinulat niya yung Psalms para i-encourage ang bawat isa na during life-threatening, andun pa rin ang Diyos sa bawat isa sa atin. So memorize. Habang nagbabasa ka, i-highlight mo at i-memorize mo, maging memory verse mo. Sabi ng professor namin, dapat sa isang taon, meron kang 365 memory verses. Sa isang buwan, nakabasa ka ng isang book. Kaya kung 10 taon ka ng pastor, meron ka ng 120 volumes ng book na meron ka ng personal library. Isipin mo. Grabe yung challenge. Tapos ipamemorize sa'yo. Psalms 119, 157 verses. Sa mga seminary, pinapamemorize po yun, sa totoo lang. Sa mga Bible colleges. Pero yun nga, buti na lang, hindi ko memorize. Exempted. So, immediately confess all your grumblings as sin, instead deliberately think each day of the things that you can thank God for. Yan. No? Huwag na tayong mag-complain. Nakakadagdag ng wrinkles. Padagdagdagan yung wrinkles mo, gagastos ka, pupunta ka kay Belo para magpabanat ng muka. So anong gagawin? Ang sabi, confess all our grumblings and complaining. At maging grateful tayo every day. Thanking Him each morning, no? Bakit? Kasi nga, ipinadala niya yung kanyang anak para sa atin. Pagpasalamat natin, kanyang word, para mag-guide sa atin, to sustain us. At magpasalamat tayo sa mga blessings, even for those trials, na nagiging way para tayo ay mag-grow. Kailangan dumaan sa trials. God allows trials, so we need to embrace suffering para ma-develop ang character. Pag hindi, magiging complacent ka at yun nga, baka maging lukewarm. Naging lukewarm. So God allows trials for us to really be in contact, in connect with Him talaga. No? At huwag natin sisihin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya ibibigay mga trials na ito kung hindi natin kaya. Kaya yung asawa ko, kayang-kaya ko. Binigay siya ng Diyos sa akin. Salamat sa pagsubok na iyon. Ilang taon na tayo? 32 years? 32 years, no? Buti pa si Kristo, ilang oras lang pinasa ng krus. Kasi naapako. After 3 days, nabuhay na maguli, umakyat ng langit. Ako, 32 years, pasan-pasan ng krus. Pero salamat sa Lord.
Salamat sa Lord. Kasi sabi, be thankful, be grateful. Kasi pag hindi mo pasan ng krus, baka napariwara ang buhay ko. Kaya kailangan may pasan. Kaya nga, biblical. No? Sabi sa Bible, take up your cross. Kaya pasalamat ka kung may krus kang pasan-pasan. Hindi ka mawawala. Pero hindi. Blessing sa akin yung asawa ko. Mahal ko yan. So when you feel overwhelmed with despair or depression, talk to yourself. Pastor, para naman ako siraulo niyan. Baka madala ako sa mental. Sabi ko nga, di ba si David, no? Sabi niya, why so disturbed within me? Why, my soul, are you downcast? Sabi niya, put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior, my God. During the time na siya inahabol ni Absalom na kanyang anak, na siya ay gustong patayin. Pero sabi ni David, teka muna Lord, bakit ganito mismo anak ko to? Pero sabi niya, bakit naguguluhan? Kakaluluwa ko. Bakit nababagabag ka? Ibigay mo ang iyong pag-asa sa Panginoon. No? Matindi. Mismong anak niya, inahabol siya. Sobra yung takot niya. Pero nagtiwala siya sa ating Panginoon. If we are to live a life filled with hope, then we must commit to the Word, get to the Word, and stay in the Word. Ulitin ko, if we are to live a life filled with hope, we must commit to the Word, get in the Word, and stay in the Word. We need to live it out, the very Word of God. Kasi nga po, it's when we seek His face and focus on Him, doon na po natin masasabing we are practicing hope in abundance. No? If we are fixed on our eyes on Jesus, no, pwede natin sabihin talaga, we are practicing this blessed hope. For us to have this abundant life is for us to have hope in abundance. No? Patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong magkaroon ng pag-asa, kasi nga po, ang sabi nila, puro end times, nangyayari sa Israel at yung kanyang karatig lugar, nangyayari dito sa South China Sea. Yes, end times naman na. Mula nung si Kristo ay bumalik na sa kanyang ama, that was 2,000 years ago, end times na. Until now. All we have to do is what? To trust the Lord, put our hope in Him, and be prepared. Be prepared. Because that is inevitable. No? All we have to do is really thank the Lord for the opportunity na mabuhay. Sa bawat araw, punong-puno ng challenge, pero still, meron tayong measurable hope that everything will be fine to the help of our Lord Jesus. Kaya po, para sa ating reflection question, ang sabi ni Paul, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang buhay na ito lamang, hanggang dito lamang, sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. No? Kung yung pagtitiwala mo sa Panginoong Yesus, yung kayong pananampalataya ay hanggang dito lang sa mundong ito, kaawa-awa tayo. So, why must our hope be anchored to eternity rather than to this life alone? Bakit kailangan nakaangkla, no, ang ating pag-asa doon sa buhay na walang hanggan kaysa sa buhay na narito lamang sa mundong ito? So pag-isipan natin, hindi lamang kilala mo si Jesus na siyang nagbigay ng eternal life. Siya rin yung Jesus na nagbibigay sa atin ng eternal hope. No? Ano man ang mangyari, our hope is in Christ. So tayo po tayo. Maring iba sa inyo, yun nga, may mga subconsciously, maaring nagwo-worry ka this coming New Year.
normal po yan. Okay lang po yan. No? Maaring yung iba sa atin, namimiss yung inyong mga mahal sa buhay, hindi nyo makasama this Christmas season. Normal po yan na magkaroon ng tinatawag na kalungkutan. But, huwag natin i-allow, no? Yung kalungkutan na yun magde-define ng joy that we have in Christ. No? But be thankful, be grateful that God is faithful. He bring us through this year. At pwede niyang gawin ulit next year. Pwede. Kaya put your trust, put your hope in Him. In Him. Only God can satisfy us. Dakilang Diyos, the author and perfecter of our faith, Lord, we come to you. Lord, ang iba sa amin, Lord, may mga agam-agam sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Ang iba sa amin, Lord, maraming kalungkutan, nagdadalamhati dahil nawala ng mahal sa buhay at hindi makakasama sa mga celebration na darating. Lord, ang iba sa amin maaring baon sa utang kaya hindi makapag-celebrate. Ang iba sa amin, God, maaring merong seasonal disorder at hindi natatanggap ang kasiyahan dulot ng iyong kapanganakan. Dakilang Diyos, makita mo sa mga anak mo na ang iyong pag-asa na ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo ay patuloy namin panghawakan. At patuloy, Panginoon, magiging conviction namin as we face, O Lord, this coming year, 2024. That we have this God of tomorrow. We have this God who always for us and with us. Kaya, Lord, anuman po, Panginoon, ang mga pangamba, takot na meron sa aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Let the joy, let the peace that passes all understanding, O God, be upon us. At sa mga kapatid, kakilala, kaibigan namin, nakakaranas ng kalungkutan itong Kapaskuhan, Lord, gamitin mo kami na maipadama ang yakap mo para sa kanila. Na mayroong pag-asa sa kabila ng lahat. Mayroong magandang bukas na nag-aantay para sa bawat isa. At higit sa lahat, Lord, may magandang pangako. You are always for us. You will never leave us. You will never abandon us. Kaya dakilang Diyos, may we experience this blessed hope that we have in Jesus. At dumaloy ito, Panginoon, sa aming mga buhay. At makita, Panginoon, ng maraming tao sa aming paligid ang pag-asa na meron kami dahil merong Diyos na buhay. Merong Diyos na mahawak at nagkokontrol lahat ng situation. At merong Diyos na patuloy nasasama. Lord, marami pong salamat. Marami pong salamat. Tunay, O God, Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos ng pag-asa. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. May I ask the server to distribute the emblem? Pwede rin po tayo maupo. Habang dinidistribute po yung emblem, take time to really thank the Lord sa buhay mo. Malakas ka,
punong-puno ka ng pag-asa, punong-puno ka ng inspiration. Habang hawak nyo, thank Him, thank Him. Magpasalamat ka. Sabi ko nga kanina, even yung hardship na pinagdaanan mo, ipagpasalamat. Kasi hindi ka niya iniwan. Patuloy ka niyang sinama. Take time to enjoy this moment with Jesus. No? As we remember Him through this emblem. Yung kanyang faithfulness, yung kanyang goodness, yung kanyang loving kindness, His mercy, and His grace na laging available sa atin throughout. May Pasko o wala, available ang ating Panginoon. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa, kapatid. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Talikuran ka man ng maraming tao, hindi ka kailanman tatalikuran ng ating Panginoong Diyos. Put your trust in Him. Have this blessed hope. You might encounter some difficulties, tribulation this coming year. You might encounter challenges in your relationship. But one thing for sure, God is there for you. God is there for you. Kaya, even sa breakthrough mo, huwag mo na kalimutan. Be grateful. No? Hindi lang sa mga panahon na kailangan mo siya, sa mga panahon na ikaw ay nagtagumpay, sa mga panahon na ikaw ay nagkaroon ng breakthrough sa buhay mo. Tell Him that glories belong to Him. No? Kaya, let's have this abundant life. For the thief comes to steal, kill, and destroy. But I have come to bring you life to the full. Let's eat the bread. And drink from the cup. Yes, Father God in heaven, Lord, maraming salamat po. Indeed, O Lord, we have this fullness of life because of the joy, because of the hope and peace that you have given us through the Holy Spirit. Maraming salamat po. Maraming salamat po, aming Diyos. We receive your shalom. Perfect peace, O Lord. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. And may your presence be with us always, O God. Be with us always. Huwag mo kami lalagpasan, Panginoon. Samahan mo kami. Yakapin mo kami. At patuloy, O Lord, na makita mo na Ikaw ang aming Diyos na pagsisilbihan at mamahalin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Good morning. Merry Christmas. Lahat po ba ay may envelope na? Pakitaas nga po kung meron na po. Pakiabutan na lang po yung mga wala pang envelope. Okay. Malakay 3:10, God says, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos
upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainang manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh sa makapangyarihan sa lahat. May konting share lang po ako. Kaya gusto ko itong verse na ito. Kasi dito pinatunayan ni Lord kung gaano siya katapat sa atin. Yung share ko sa inyo, ito yung time na nag-pandemic tayo. Di syempre, lahat tayo, 2020, talagang lahat wala talaga. That time, nung mabalitaan ko yun, syempre, takot ako kasi ordinary employment lang yung asawa ko. Sabi ko, pumasok ako sa kwarto. Sabi ko kay Lord, Lord, alam ko dumating yung time na ito. Hindi mo kami pababayaan. Sabi ko, yung time na yun, sabi ko, ano kayo mangyayari sa buhay namin? Kasi wala lahat eh. Sinabi na ganun. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa amin. Alam ko naman, lagi kang tapat sa pangako mo sa amin. Dumating nga yung time na lahat, wala. Wala lahat. Walang pwedeng lumabas, ganun. Pasok ako ulit sa kwarto. Lord, paano kaya kami kakain? Sino kayo magpo-provide ng mga pangangailangan namin? May sakit ako, mayroon akong gamot na iniinom na kailangan i-maintain ko. Sabi ko kay Lord, iyak ako sa Kanya. Lord, this time, sabi ko, iyak ako sa iyo kasi ikaw lang yung pwede kong lapitan. Kasi ito na dumating na itong pandemic na ito. Alam niyo, sabi ko kay Lord, Lord, sabi mo nga tapat ka sa pangako mo. Lagi ko iniisip yun na every time na si Lord, pag nangako talaga sa atin, ibibigay niya yun. Totoo yung pangako niya na yun. Ilang taon walang hanap buhay ang asawa ko? 3 years. Pero maniwala kayo sa 3 taon na yun, nabuhay kami. May mga taong ginamit si Lord para ibigay yung lahat ng pangangailangan namin. And thank you talaga sa mga tao na ito na ginamit niya. Even sa church, sila, kaya napakasarap din na talagang meron tayong church home. That time na dumating yung mga pagkakataon na minsan hindi natin kaya yung pagsubok sa buhay natin, pero andyan tayo para magpalakasan sa isa't isa. Dito kasi natin makikita yung goodness ni Lord bilang isang Kristiyano sa atin. Totoo, kasi ako personally naranasan ko yun. And thank you sa church na ito kasi hindi sila nagpabaya sa mga katulad namin. Yung mga taong nangangailangan, laging nandyan yung kamay nila. Siguro dahil sabi nga ni Lord maging tapat ka lang sa akin, ibibigay din niya yung pangako niya sa'yo. So, sa tuwing ako, sa totoo lang, asawa ko lang naman tayo na naghahanap buhay. Hindi ako humawak ng pera namin. 23 years siya ang pinagbabudget ko. Never ako humawak kasi ayokong pag-aawayan sa mag-asawa yung pera. Usually, di ba, yan ang pinag-aawayan. Ako hindi. Ayoko yun. Basta ako, masaya na ako kung ano yung dumating sa buhay namin. May abot sa walay asawa ko, okay lang. Kasi alam ko naman kung ano yung dumakating na pera sa amin. Pero napakabuti ni Lord sa akin kasi kahit paano, sa tuwing magbibigay ako kay Lord every Sunday, isa lang ang sinasabi ko sa Kanya. Lord, pagbigay ko nito sa iyo, alam ko, pagdating ng Sunday, ibabalik mo kaming mag-anak dito upang papurihan ka. Ikaw nang bahalang magbalik o ano man yung ibinigay namin sa'yo. Pero sinisikap ko every Sunday, Friday pa lang, ang envelope na ito nasa akin na. Sabi ko, Lord, kung ano man itong binigay ko, kasi galing to sa puso ko, pinaghirapan ko, ano man to, i-bless mo na lang ito. Kasi para sa iyo ito. Church, maging tapat tayo kay Lord. Yung para sa Kanya, ibigay natin. Kasi
Huwag natin isipin na yung ibinibigay natin sa kanila hindi magagamit sa tama. Hindi po. Kailangan po ng church ito. Kasi kung wala po binibigay natin, hindi po maitatayo itong church na ito. Lahat po na ibinibigay natin, ginagamit po ito sa lahat ng pangangailangan. Sa rental, ilaw, tubig, saka sa mga ministry ng mga kabataan. Yun. Kaya sa maging tapat din po tayo sa pagbigay. Okay, let's pray. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa mga oras na ito. Lord, tunay na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Lord, dahil hindi mo kami pinagkukulang sa pagkainan namin. Lord, maraming salamat din po sa mga tao na narito, Lord God, na handa magbigay ng pera nila, Panginoon, na ikaw po nila, Lord God. Lord, tunay na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Lord, kaya dinadalaan po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat na maibibigay na ikaw po, Panginoon, ay magagamit sa kabutihan, Lord, at sa pagpapatayo ng iyong tahanan, Lord God. Tunay, Panginoon, na i-bless mo ang bawat sentimo, Panginoon, na nakapaloob dito sa envelope na ito, Lord God. Lord, at maraming salamat din po sa buong taon na iningatan mo ang bawat isa sa amin. Hindi mo kami binigyan, Panginoon, ng sakit, Lord. Hindi importante, Panginoon, ang pera, kundi, Panginoon, yung i-bless mo kami, Panginoon, ng kalusugan, ng health, Lord. Yun ang importante sa lahat, Lord God. Lord, tunay, Panginoon, na ang pangako mo ay tapat sa amin, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa paghihiwalay po namin, Lord, makita at maramdaman po ng bawat isa sa amin ang kapayapaan at pagkakaisa at pagmamahal, Panginoon, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Lord, ang bawat isa sa pag-alis namin, Lord, ay iingatan ninyo na makabalik sa aming mga tahanan upang makapag-celebrate ng iyong kaarawan, Lord God. At nawa, Panginoon, sa darating na linggo, ay muli mong ibabalik kami rito upang papurihan ka, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. CCM, it's offering time. Born unto us this day a Savior, gifted from heaven to a manger, the hope of the world, a light for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His Ho, ho, Holy Christmas, Church! So, good morning. Masaya kaming nandito kayong lahat ngayong Pasko. So, for our announcement, uumpisahan natin syempre sa pag-welcome sa ating bisita. So, here we have Ma'am Arlene and Sir Richard. Palakpakan natin sila. And of course, kantahan naman natin sila ng ating welcome song. Okay, 1, 2, 3, go! Welcome po sa CCM. Welcome! Welcome! Woo! Yes, so welcome po sa CCM. We hope to see you again next week and next year. Next po sa birthday celebrant. So, ang babatiin natin ngayong week ay si Kuya RB. So, antayin natin siya na happy birthday! Okay. Next, for the morning devotion, ito po yung minention kanina ni Pastor. So, we're streaming daily every 6 a.m. at our Facebook page, CCM Christ Church in Makati. So, please do follow also and like our page for you to be able to be notified if may mga live streams po tayo. And next, for our life group, Zoom meeting, meron po tayo every Tuesdays and Fridays of the week. Tuesdays and Thursdays of the week. It's 7:30 p.m. And sa mga gusto pong sumali, you can approach Pastor Arnold po. Next, for the small groups.
Sa mga wala pa pong small groups dito sa church, please coordinate po kay Pastor Arnold para mabigyan po kayo ng mga guardians dito. And next, for our ministry. For our first ministry, we have a dance ministry. Sa mga magaling po sumayaw, please do approach Ate Dana, pero wala po siya ngayon. And for our media team, we have Kuya Alec. Please approach Kuya Alec sa mga gusto pong sumali sa media team. And for the technical team, we have Ate Che. For the worship team, we have Kuya Aga. And for the kids ministry, sa mga gusto pong maging teacher sa mga kids dito sa church, please don't hesitate to approach Teacher Bing. And for the ushering, we have Kuya Keith. So, yung mga gift po natin from God, let's use it to serve, worship the Lord. So, next for our YouTube account. Please do subscribe and share our YouTube account para makita niyo po yung mga live streams po doon. Christ Church in Makati. Ayan. So, dagdag ko lang po dun sa YouTube account. Ongoing pa rin po yung ating Sunday School online. So, kung hindi po nakakapunta yung mga anak nyo dito sa church every Sunday, pwede pa rin po kayo manood ng ating lessons every Sunday or any time of the day sa ating YouTube account. So, next, para naman sa ating ongoing church worship hall fund, yung alkansya po natin, pwede pa nating ibalik, i-remit dito sa offering natin. And of course, yung tarpaulin po natin sa likod, ongoing pa rin yan. So, kung sino man po yung gusto pang mag-donate para sa ating worship hall fund, so yun, you are free to do so. Yan, yung tulong ko, hulog ko para sa tahanan ng Diyos. Yung mga hindi pa po nakakapagbalik ng alkansya, pwede pa rin po kayo magbalik. Next, sa ating network. So, you can join our network. So, first dyan is syempre sa men's network. You can coordinate with Tito Elmer. Yan. So, next. Sa women's network naman po, you can connect with Tita Debbie and Tita Joanne. Next. Sa Young Couples Ministry naman po, you can look for Kuya Aga and Ate Chesa. And of course, lastly, sa CCM Youth Goals, please look for Brother Michael. Kapag meron kayong invites or anyone, welcome naman po sa ating CCM Youth Goals. And lastly po, ang announcement natin next week, December 31, Sunday, we will be having our Thanksgiving Sunday. So, it will be a worship through songs and prayers. So, kung meron po kayong prayer request, pwede po kayong magsabi sa CCM Warriors na GC or sa kahit na ano CCM group chat or you can approach anyone po. Nandiyan po si Pastor Art. Thank you! So let's all rise, church, as we receive a word of blessing. So what's the word of the day of this Sunday? It's hope. Sabihin mo sa katabi mo, there is hope. And that is Jesus. So, let's listen to this verse. Romans chapter 15 verse 13. And as I read this, may you receive this blessing. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Spirit, you may abound in hope. Pag sinabi nating abound, nag-uumapaw na pag-asa. So let's claim all that na magkaroon tayo ng nag-uumapaw na pag-asa sa bawat isa. So let's pray. Yes, our Father God, truly you are a God of everything, Lord God. Ikaw yung Diyos na simula pa ay nasa amin na, Lord God. Simula pa lang, Lord God, pinapakita mo na yung pag-asa. Kasama ka namin, Lord God, sa lahat ng hamon ng buhay, Lord God. So, Lord God, as we end this day, Lord God, as we celebrate your life, Lord God, I pray, Lord God, na makita ng bawat isa yung pag-asa na nasa sayo lamang, Lord God. And Lord God, lahat ng negativity, lahat, Lord God, ng masasamang problema, Lord God, may we anchor our hope
in your name, Lord God, in your love, in your grace, Lord God. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. See you again next Sunday, church.